Alright, magandang araw. Ayan, we are back. Ito dahil siyempre usap-usapan yung interview kahapon with VP Sara na meron daw siyang na-recruit. Yung term talaga na-recruit hindi napupusuan kasi pag napupusuan, ano pa rin, considering pa lang yun, hindi pa nag-usap. Pero recruit, na-recruit, past tense. At sinabi niya ay last year. So, papakita ko sa inyo yung videos or maaring maging proof, hindi man 100% pero I myself can claim it na ito ay malaki ang posibilidad na ito na nga. Bagamat maraming mga ano na yung mga kasamahan natin, mga kababayan natin na meron na silang nakikita kung sino nga. It's the obvious. But if we don't back it up with proof, medyo ano pa, haka-haka, kuro-kuro pa. Pero bago yan, syempre panoorin muna natin itong interview kagabi. At bigyan kayo ng grace. Ito lang ano lang, yung anong tawag dito? Short portion. Panoorin nyo and I guess napanood ninyo yung full Na interview. tanggapin kung ano yung nangyayari sa buhay ninyo. At pag merong nangyari na hindi maganda sa buhay ninyo, isipin nyo na lang na mas matindi yung nangyari. Mas matindi yung nangyari sa buhay ko. So hindi yan ang katapusan ninyo. Kasi merong isang tao na mas matindi pa ang dinaanan. Pero hindi mag-give up. Last question. Alam naman po natin, bansa natin Last ngayon is magan. polarized na masyado. At isang ang hesitant ng iba na parang baka pag nanalo kayo, maggagantihan lang. Kayo po ba isang magiging presidente na mag-unify sa ating bansa? O magiging vengeful. Wala kasi sa ugali ko yung pagiging vindictive at ano bang tawag dyan? Yung gumaganti. Kung makikita nyo sa governance ko, noong ako ay mayor ng Davao City, tumanggap din, nung kampanya, tumanggap din ako ng sobrang katakot-takot na banat mula sa naging katunggali ko at the time bilang mayor candidate. Pero nung ako ay umupo, tapos na yun lahat nung nangyari nila, ng banat nila sa kampanya, lahat ng sinabi nila, wala na yon. Tapos kung maalala nyo, nung ako ay mayor, hindi ako gusto ng mga tao na nakapalibot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman natin tinatago yan. 'Di ba? Nahirapan nga ako magpa-approve ng city administrator ko noon. Kasi kinokontra talaga nila ako. Pero hindi ko naman sila binalikan. Ang dami nilang pahirap na ginawa sa akin. Pero pinabayaan ko lang na para bang, sige, yan yung gusto nyong gawin, gawin nyo lang. So, wala sa history ko sa history ng trabaho ko ang gumaganti. Kung nakita nyo sa Office of the Vice President, pag upo ko dyan, karamihan dyan ay mga appointees ni Vice President Leni Robredo. Pero hindi ko sila pinaalis. Hindi ko sila sinabihan na papalitan namin kayo ng mga tao namin na pwede naman namin gawin dahil yung mga hindi permanent positions ay wala naman security of tenure yon. So sinabi ko, pabayaan nyo sila. Kung gusto nilang tumuloy, welcome sila na magtrabaho sa Office of the Vice President. Kung ayaw na nila, dahil ayaw nila ako, then welcome din silang mag-resign. So wala kaming pinaalis dyan. Noong ako ay umupo, wala akong, hindi ko siniraan si dating Vice President
Leni Robredo sa mga ginawa niya bilang Vice President. In fact, gusto nga sana namin yung mga legacy ng mga nakaraan ng mga Vice President ay malaman ng mga tao kung ano yung mga accomplishments nila at mga ginawa nila. Hindi ko, wala sa ugali ko yon sa pagtatrabaho. Pero ito lang ang sasabihin ko. Hindi pwede na walang managot. Yung nire-recruit ko na Vice President, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Para Doon pa lang clue na yun. ako, nakatutok ako sa trabaho ng presidente. Okay, so doon pa lang may clue na tayo. Pero syempre, kailangan natin ng proof, Pero bago dan, makakomment lang ako dito. Sabi kasi, kung hindi ka ba magiganti, hindi ka ba vindictive or whatever. Pero, ako nakikita ko dito as characterized and described by PRRD, it's the other way around. Hindi yung higanti na for herself. It's yung binabalikan mo yung mga taong gumagawa ng hindi maganda in a way na is not for you but for the people. Kaya ka nagagalit is because for the people. So, I don't know if there is a better word other than using paghihiganti, but siguro, like, for example, si Hesus Cristo, nagalit, 'di ba? Nagalit din dahil doon sa ginawa sa simbahan. So, it's for me, ganun din si VP, pag siya naging presidente, vindictive siya in a way na is for the people, kalaban ng mga tao. Kung ikaw ba naman ay kinawawa, inalipusta ang kaban ng bayan at naghihirap yung mga tao, why not? Why not stand for the people? Save these people. Sabi nga niya dito sa full interview na minsan kasi ang problema nasa tao din. Nasa atin din kasi it has been the culture from a generation to generation. And looking at Davao, nangyari from Davao reigned by the Dutertes for so long that this generation to next generation, that good model handed down from a generation to generation until maybe third or fourth generation. Ibig sabihin, kung ano yung kagandahang asal na ipinatupad sa Davao, planted na yan sa kaisipan at puso ng tao. Halimbawa na lang, for example, dito sa Hong Kong, ini-example ko yan palagi na halimbawa, kapag merong naiwang cellphone dyan, hindi mo pupulutin yan kasi hindi sa'yo yan. So, anong gagawin mo? Either ilagay mo dun sa lost and found, makukuha mo yan. Halimbawa, sa kalinisan, dapat hindi ka magtapon. Ganun, kumbaga handed down from generation to generation. Yan ang problema kasi sa atin. Naumpisan kasi ni Tatay Digong itong model ng Davao sa Pilipinas, pero na-disrupt at tumigil nitong nakarang administrasyon. So parang na-disrupt ba yung flow ng change na sana mangyayari, na-disrupt, naputol because of Marcos Jr. So the best thing for this one is i-revive natin, ibalik natin, like for example, the Duterte brand of Filipino service from tatay to anak. Makikita natin. Pero yung sinasabi na about sa mismong si Tatay Digong ang nagsabi, ito basahin ko ng saglit itong article, sabi dito maalala ninyo si dating House Speaker Alvarez Pantaleon. Yun.
Sino yun? As mismong sabi ni Tatay Digong, sabi niya, be careful with that woman. Sabi niya, she can even oust the speaker. She operated in Davao. Tignan mo ang nangyari sa Congress, natanggal si. Yan, si Alvarez yun. Duterte said in a speech during the business conference and expo. It was the first time the president himself confirmed his daughter's role in the removal of his closest ally in the House of Representatives. Ibs to lang nasabi ko. But anyway, hindi siya magiganti in a way na parang yung actually, nagiganti ba si Marcos? Hindi. Walang utang na loob. Hindi pala paghiganti. Yung kay Marcos, baliktad eh. Si Marcos, nung hindi pa siya presidente, kawawa ang family nila. Lalo na sa mga dilawan. Kawawa sila for 36 years after the father has been ousted. 36 years onwards, kawawa sila. Ang mokong na tanga, na bobo, na walang utang na loob, instead na maging vindictive siya sa mga kumawawa sa kanya, doon pa siya naggumawa ng katarantaduhan sa mga taong tumulong sa kanya for 36 years. Imagine that. I mean, so hindi ko masisi si VP Sara pag siya naging presidente, magiging magiging kung ano yung tama kasi talagang sobrang mali yung ginawa ng administrasyong ito. Ang gagawin niya dito is, sabi niya nga may nirecruit siya na may special function para itama yung kabalbalan. Para siya mag-concentrate sa function ng presidente. Yun ang ano dyan eh. Kaya, magiging kawawa dito yung lahat ng hindi umalipusta sa mga Duterte Kasi yung pag-alipusta sa pamilyang Duterte like yung sa dahig, dinala sa dahig, hindi yun as Duterte. Yun ay paglabag sa karapatan ng tao. Kay Duterte man yan o hindi. So yun, papanagutin yan ni VP Sara. Yung simpleng lang na ginagawang wanted, yung mga nagsasalita, papanagutin nila yan. Kaya magiging kawawa dyan sila Torre, yan, yung mga magkapatid na Remulla, and yung si Anyo. Marami talagang mga magiging kawawa dyan pag naging presidente si VP Sara. And in fact, even the Dilawans. Kaya nga nakita ninyo nung siya ay nag-declare, aligagan na sila lahat. Kaliwat kanan yung kanilang komento na kesyo ganito, kesyo ganyan. Kasi ano na sila, medyo natatakot na sila na bumalik ang mga Duterte. Pag bumalik yung mga Duterte, ang mga matatakot sila. Ang mga matutuwa, mga matatakot sila kasama doon yung mga durugista, mga drug lord, mga kriminal, mga murderer. Ang matutuwa, tayong mga simpleng taong bayan. Kasi yun yung model during the Duterte administration. Yun yung model natin. Yung naging model na eto, malaya na tayo nakakalakad sa lansangan. Yung crime rate natin, yun yung literal na talagang bumaba. Hindi yung sinasabi ni Remulla na crime rate is down pero araw-araw nakikita mo may patayan, may hold up, may rape, kung ano-anong nangyari dyan. In fact, even yung the simplest common sense na dapat may apply natin yung namatay sa stage 5 na cancer na dumaan sila sa bus lane. Yun, napakasimpleng common sense na lang buhay ang pinag-uusapan. Yun yung mga pangyayari ngayon dito sa sa administrasyon na to. Anyways, sige. Alam ko naman na ang pinaka-closest sa inyo, ito na po. Ang pinaka-closest sa inyo na hula kung sino ang ni-recruit ay walang iba kundi si Charan Marcoleta. Pero may nakita kong comment dito Nako, sabi niya sa tono pa lang,
parang si dating VP Leni Robredo ang maging VP ni President Sara Duterte. Posible po ito nangyari dahil walang bahid na, nako, ang layo nito. Nakita niyo yung naghimod-puwetan yung si Leni at saka si Marcos Jr. doon sa Naga just kahapon. 'Di ba? So medyo malayo-layo yung ganyan. Kasi sila yung kain suka, kain tae. Si VP hindi pwede sa kanya yung ganyan. Mm. So pinakamalapit dito is si Marcoleta pero meron tayong mga pang-backup diyan. Okay. Ito, nakita ninyo anong sabi ni VP Sara, ni-recruit niya last year pa. So ito po last year po September 17, 2025. Tignan nga natin ano ba ito? Hi, ma'am. Possible change in leadership lang po sa House. Oo, sige. Mamaya na kasi may flight ako tapos kailangan ko kausapin si Senator Marcoleta. Bakit? Bakit mo ko sabihin si Senator Marcoleta? About what meeting lang po? Ah, Meeting. About what? ikwento ko mamaya. Okay, Usapin okay. ako. Later lang, ma'am. Later lang. Thank you. Tingnan pa natin yung ibang videos. Yan. Ito. Tingnan natin Dumating dito sa Senado si Vice President Sara Duterte. Makikita natin she's taking photos with some Senate employees at kasama niya dito sa aking likuran si Senator Bongo at tumanggi munang magbigay ng interview o panayam itong si VP Sara dahil pupuntahan daw niya si Senator Rodante Marcoleta at matatandaan natin Biruin ninyo, andyan si Senator Bongo pero ang binisita niya si Senator Rodante Marcoleta. So tingnan natin to. Rodante Marcoleta. Lumabas na si VP. Kasama si kaya yung mga ito kasi nandito si Amy, Boarding na kasi yung flight ko. andyan si Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa. Sa mga nag-iisip na wag naman si Amy, ayan. Magpanatag kayo kasi malayo yan, hindi yan si Amy Marcos yung magiging ang magiging katandem niya kasi alam din naman ni VP and in fact I know to be fair naman kay Amy hindi yan tatakbo or hindi alam niya kasi na marami na siyang kumbaga yung epekto nung ginawa ng kanyang kapatid, alam niya na hindi siya viable for tandem with VP Sara. As a friend, as kasama-kasama, okay siguro, pero hindi siya alam niya mismo sa sarili niya. Kaya ako, kampante ako na hindi siya tatakbo in tandem with VP Sara. Kaya medyo malayo to Tingnan nyo, kasama niya dito si VP, kasama niya dito si Senator Bongo. Ang binisita ay si Senator Marcoleta. Dalawa lang sila. Hindi kasama yung sila Senator Bongo, Senator Amy. Dalawa lang sila. What could possibly be the conversation? What could possibly be the talks kung dalawa lang sila? Why did you meet with Senator Marcoleta? Oh, yes. Kasi, sandali boarding na kasi yung flight ko. Tapos, Ayan, di ba? Umiwas siya dyan, di ba? nag-promise ako na magsasalita ako ngayon. Kaso, boarding na yung flight ko. So, babalik naman ako bukas. May puntahan lang ako sa Sultan Kudarat. So from that time on, hanggang ngayon, hindi niya sinagot kung bakit niya binisita si Senator Marcoleta. Not until
now na nag-declare siya, tatakbo siya at meron siyang na-recruit. Pag tagpi-tagpiin natin yon, ang magiging sagot natin, walang iba kundi si Senator Marcoleta. Tomorrow, promise. Tomorrow. Pumasok ko kanina. Tanungin no, kumusta na po si Tatay Digong. Mas nakakausap naman po niya kasi hindi naman po kami yung immediate family na pwedeng tumawag at makipag-usap sa kanya. Yun naman po ang isa sa aking concern talaga noon pa, ang kalagayan ng Tatay Digong and of course, pamilya Duterte. Thank you, sir. Thank you so much. Sign of guilt ba? Uy, bumaling na si Senator Bato. Guilt about what, sir? About the accusation. About the problema natin sa pag-control. Ganito. Ganito. Bakit siya nag-resign? With the new leadership, sir, do you think So anyway, cut natin dyan. Basta yung kay VP, nakita na natin bakit niya binisita. Ayan o, kung makikita ninyo, ayan o. Dalawa lang po sila niyan. Tingnan ninyo mabuti ang larawan. Hindi po ba bagay? President, Vice President. Sana all. Diba? Bagay. Isang matapang. Actually, dalawa silang matapang eh. Isang presidente, isang vice president. Yung isa, sabi niya, nirecruit niya para mag-concentrate sa pagsugpo ng hindi tama na gawain. So, bagay na bagay ang dalawang ito. Kasi, kung makikita natin, ito lang kasi, paano naman si Senator Bongo? Ako, if Senator Marcoleta, kung wala siya sa picture, ang nearest dyan is si Bongo. Kasi nakita naman natin si Senator Bongo, talagang work yan eh. Ang bisyo nga niya ay magserbisyo. Pero, sa panahon ngayon, ang kailangan natin, yung yung lantaran, yung talagang harap-harapang kang kayang sawatain doon sa ginagawa mong korupsyon. Yun ang kailangan natin. Yung kayang humarap sa mga sitwasyon na kailangang nandun ka or humarap ka or kailangan mo ipaglaban yung katotohanan or yung alam mong tama. Yun yung kailangan natin ngayon kasi kahit work ka, alam mo, in comparison with Senator Bongo, si Senator Bongo kasi trabaho talaga eh. Ngayon, kung hindi mo i-address muna ang korupsyon, kahit trabaho ka ng trabaho, punta ka dito, punta ka doon, nagsaserbisyo ka, pero yung serbisyo mo, na-overpower yan ng corruption. So, trabaho ka ng trabaho, pero kinakain, kinukurap din ng kinukurap. So, kailangan mo magtrabaho for the rest of your term. Tapos na yung term mo, hindi pa nawawala yung anay. Ibig sabihin, pagkatapos ng term mo, yung trabaho mo, ang pumalit sa'yo, ay hindi trabaho ng trabaho, malala. So ito, kailangan nating i-address muna ang problema ng bansa, ang anay, ang problema, ang korupsyon, para ang trabaho natin tuloy-tuloy na smooth ang daloy niya, na walang korupsyon. Yun ang problema kasi, pag kinurap yung pera ng taong bayan, madidisrupt yung trabaho natin. Bakit? Kulang. Nakurap na, nabulsa na. So yun yung sa I believe
na yun ang kailangan muna natin ngayon. Kagaya ng ginawa ni Tatay Digong, inaddress niya muna ang problema ng bansa natin. And by doing so, that's your job. That's your work. That is work already. So, inaddress niya muna yung talamak na droga, yung talamak na corruption, yung talamak na insurgencies. Yun ang talagang inaddress niya kasi yun talaga ang pinaka-problema natin for the longest time. And this one, seeing this picture is the best tandem ever so far. So, tingnan natin na... Via PM, dumating dito si Vice President Sara Duterte sa Senado para raw sa isang courtesy visit kay Senator Rodante Marcoleta. Unang tanong, bakit may courtesy visit? Pwede mo namang bisitahin si Senator Bongo. Pwede mo namang bisitahin si Senator Bato. Bakit si Marcoleta? Sabi pa nga dito ni Senator Bongo, bukod daw doon sa visit, meron daw one-on-one conversation itong dalawa, kaya hindi niya rin daw masasabi kung ano nga ba yung pinag-uusapan ng mga ito. Sumaglit din doon sina Senadora Amy Marcos and even Senator Bato de la Rosa. Pero itong dalawang to, nagbigay rin sila kanina ng pahayag naman na wini-welcome nila itong si House Speaker. Oh, di ba? Yun eh. Nag-promise ako, magsasalita ako. So yan tignan natin naman ang ang komento ng Secretary General ng Partido Reforma. Itong Partido Reforma na ito ay ang sinuportahan nila noong 2022 na presidente ay si Leni Robredo. Pero makikita mo ngayon, mukhang gusto na nilang ikampanya si Vice President Sara Duterte. At nakikita niya rin, siya rin bilang analyst, nakikita niya rin na ang pinaka-viable na katandem ay si Marcoleta. Bakit? What other characteristics do you think make him qualified to become Well, a he's not potential afraid VP? to speak out his mind, no? Even to the point that's being called right now, Chinador, di ba? Chinador ang tawag sa kanya ngayon. Pero, he's speaking out his mind, trying to, as a lawyer, he's trying to defend his position and trying to explain to everybody why he believes so. He's advocating for it. He's not scared to speak out his mind. Not necessarily correct, di ba? But he speaks his mind, very independent. I was about to ask you that, because the senator has been under fire for his statements on the West Philippine Sea. Yes. How does the party view that? Well, I think that's his position about we can't give. Personally, I don't want to give up the West Philippine Sea or the South China Sea, di ba? Because naman it's under UNCLOS, you can figure out the metes and bounds of the area actually. Biruin ninyo, hindi yun kasi ang karakter ni Marcoleta. Hindi siya natatakot kahit mag-isa niya sa laban. I mean, you could imagine, even looking, di ba dati dun sa mga hearing, makikita mo sa likod sila, Senator Robin Padilla, sina Bato, parang sila mismo nabibilib sa kanya na ito, neophyte, baguhan senador, kahit nung baguhang congressman siya, makikita mo talaga yung passion niya, yung galit niya. Kita nyo, kunot yung kanyang yung that madness is for the people Na hindi siya natatakot na sugurin ka, labanan ka, kasi mali yung ginagawa mo. And that, sabi ko, ulitin ko, that same personality and character is same with VP Sara. In contrast with the others, tingnan natin yung mga iba na mga possible na makakalaban daw ni VP Sara like Tulfo or Ontiveros. May mga nagsasabi na si Tulfo daw pwedeng tatalo kay VP Sara. Siguro, oo, nung kapapanalo niyang senador kasi ang promise niya na pambubudol is dadalhin niya daw sa Senado ang Tulfo brand of justice. Pero
nung nandun siya, well, sinubukan niya. I think, to be fair, sinubukan niya nung una. Kagaya nung pagsigaw-sigaw niya kay Mel Robles doon sa PCSO hearing. Pero nung second hearing, medyo ano na siya, bumait. Hindi na niya sinisigawan si Mel Robles. I think sinubukan niya na dalhin nga yung Tulfo brand of justice niya kuno. Pero hindi niya kaya, natakot siya at baka, ewan nyo, baka may maleta din, parang ganon. So, siguro, nung ka ba panalo, pwede na kasi doon pa lang nag-survey na sila, VP Sara, Tulfo, medyo match Pero sa ngayon, lalo na sa usaping flood control, hindi na siya nagsasalita, hindi siya nagsisigaw, walang Tulfo brand of justice. Sa tingin nyo, tatalongin niya si Sara Duterte? That's very impossible. Do you think will VP Sara face in the presidential race? Among the names being floated. Yun nga that's the greatest, parang that's a big question. Well, you have the Tulfo brothers. Take note, itong nagsasalita, Lenny ito They're quite popular. You're just going by competence and popularity, the Tulfo brothers, and you also have Risa Ontiveros, and you have maybe Trillanes is former Senator Trillanes is also interested. I don't know. These are just my personal opinion. Ikaw, what do you think? Yeah. But in 2022 kasi Partido Reforma's leaders endorsed VP Leni Robredo, Yes. And I recall Senator Ping Lacson had to leave the party after To be the honest, I announcement. stayed with Ping Lacson. Until the end? Until the end. Okay. I stayed with Ping Lacson in front. In fact, I told VP Leni, Ma'am, I have to say I can't vote for you. I'm going for Ping this election. Viable pa ba si Senator Ping sa tingin ninyo? As a senator, maybe. Okay, but not as a presidential Not as or VP not candidate probably anymore? for. I don't believe he still wants to run. Yun. Bakit nga ba the best si Senator Marcoleta as tandem ni Campaign VP Sara? for the tandem, if ever it comes to that, VP Sara and Senator Marcoleta. Definitely, this tandem would be against graft and corruption and for peace and order, and also kasi we have here a list on what we want for we believe them. We believe that it can be handled by this leadership. We want to control the inflation. This is Partido Reforma stance. We want to control the inflation. Ngayon, susuporta kay VP The prices of basic goods and services. Second is to fight graft and corruption. Kasi it's very hard. If the economics is low, graft and corruption is very hard to fight. Alam mo yun? It's also economic in a sense ang graft and corruption. And of course, we want to increase the pay of workers because what's the difference between the cost of living in Manila and the provinces where the cost of canned goods and whatever the commodities, they're the same all over the Philippines. Also, we want to create more jobs, fight criminality, illegal drugs, of course. So, ibig sabihin, drugs, criminality. Ibig sabihin, yung current administration ngayon, inutil. Lahat yung enumerated na yan, hindi yan nagawa. So now, you could imagine the transition from supporting Leni Robredo to VP Sara is a big move. Na somehow nakita mo yung service ng mga Duterte. That is why you listed there yung nakikita nila na hindi nagampanan nung current na administration. And that's a good sign, good move na, well, makikita natin sa ako, landslide na to Landslide. Kasi, example, medyo good move din na pinili niya or na-recruit niya si Senator Marcoleta. Ako si Senator Marcoleta talaga. Unang-una, dahil doon sa alam natin si VP Sara na hindi siya mag-move, natatakbo ng ganito kung if she doesn't see good numbers. Ayun yung importante sa kanya. So, yan din yung nangyari sa kanya na tatakbo akong as Vice President if I see good numbers. And somehow, nakita niya may good numbers. Kaya, ayan, nagtuloy siya as Vice President. Ngayon, ganun din. Hindi siya basta-basta susuong ng ganyan.
na wala siyang makitang numbers. And that numbers, aside from corruption handler, good corruption handler si Marcoleta, is yung numbers na Marcoleta can bring to the table. Bakit ko ano yung sinasabi ko nung point ko? Iglesia siya INC. Big contribution din yan. So, INC, all over the Philippines, plus Mindanao votes, and even Luzon, Visayas votes, kasi marami na talaga ang nagising ngayon na ayaw na dito sa current administration. So, that has a good number to pursue, no, para makaupo bilang presidente. And looking at Senator Bongo, malaki din naman ang following si Senator Bongo, pero hindi siya practical at this moment kasi nga gaya ng sinabi ko, ang kailangan natin ngayon is yung fighter against corruption. Senator Bongo, work-based talaga siya. But when it comes to the fight of yung bang naglalagal heated fight against corruption, medyo hindi natin siya makikita. Hindi natin siya makikita in that spotlight na lumalaban or nakikipaglaban. Doon siya lumalaban sa serbisyo. Pero ang kailangan natin yung Marcoleta-like. So, that ends our discussion. I believe na ang na-recruit niya ay si Senator Marcoleta. Although may mga magsasabi na, oh, bakit mo naman ini-expose, Jojo? Well, it's the obvious, di ba? It's the obvious, and of course, mas maganda na rin kasi si VP Sara nga, di ba? Si VP Sara nga, nag-declare siya ahead of time. The positive and advantage of it is doon muna makikita kung sino ang totoong sasama sa'yo at sa hindi. Kasi if hanggang haka-haka lang tayo, medyo medyo hati, medyo hindi pa tayo conclusive sa ating gustong iboto kasi hindi naman natin alam kung tatakbo. So for me, okay na rin yun. I mean, sooner or later, malalaman din naman natin na walang iba kundi si Marcoleta